A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, alam nyo ba na nung una na naihayag ang patungkol sa pag-aayuno buwan ng Ramadan sa kapanahunan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ang pag-aayuno sa kapanahunan na yaon ay pag dumating ang Maghrib ay mag-i-iftar ang mga tao. Pag sila ay nakapag-iftar, nakakain, nakainom, at pagdating ng Isya, Salatul Isya, ay tapos na ang kanilang pagkain, pag-inom, at tabi sa kanilang asawa. So, nakakamangha po talaga ang mga kaganapan sa una pa lang na kung saan ang pag-aayuno ay ito ay doon ang nature ng kanilang pag-aayuno. At isa rin sa mga nabanggit sa mga tafsir, at pag sila ay nakatulog sa oras na yon at nagising sila, ay hindi na sila muli. So, ibig sabihin nun, pati pa yung pagtulog nila ay mahigpit na ipinagbabawal dahil sa oras na yon, pag umabot sila ng oras na hindi sila hindi na rin sila pwede kumain dahil sa oras na yon. At ito ay nangyari sa kapanahunan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at ito rin ang dahilan kung bakit ang mga talatang ito ay bumaba sa Propeta sallallahu alaihi wasallam paluwag. Ano ang kaganapan? Hayan ako sa mga sandaling ito. Sa tafsir ni Allahu yarhamu, sa kapanahunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pag-aayuno nila, may isang lalaki na kung tawagin na siya ay si Qais Bnu Sintab al-Aslami, na isang al-Ansari, si Qaisa. Siya ay nagtatrabaho ng umaga sa lupa. Ibig sabihin ay nagtatrabaho siya sa disyerto. Dumating nung malapit na mag-iftar at sinabi niya sa kanyang asawa na mayroon ba tayong makakain? Ibig sabihin iftar yun. Sabi ng asawa niya, wala pa. Ngunit mag-antay ka lang dahil ako ay maghahanap ng mahahahin sa makakain mo. Hanggat dahil si Qais ay napagod siya dahil sa trabaho sa umaga, init ng araw, nang pagbalik ng kanyang asawa ay nadatnan niya na tulog na si Qais. Ang sabi ng kanyang asawa, kasawi ang palad sa iyo, Qais, dahil ikaw muli ay mag-aayuno hanggang kinabukasan. Hanggat sa isang riwaya na siya ay napagod at pumunta sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagpanukala sa patungkol sa mga kaganapan na ito, dahil napakaliit lang yung oras na ibinibigay sa kanilang mga kapatid sa oras na yun. Sa isang riwaya din na kung saan si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ang nangyari din sa kanya, after ng kanyang pag-iftar at pagkatapos ng kanyang iftar ay pahinga ng konti at hindi niya pigilan ng sarili niya nang after ng Isya, nakapag-pray na sila ng Isya, which is haram na sila na pwedeng kumain at tumabi sa kanyang asawa, hindi niya napigilan ang sarili niya at nagamit niya ang kanyang asawa
Pumunta siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ito at sa iba pang mga sahaba, alos marami silang mga nadaanan na mga kaganapan na ganito na parang pahirap sa kanila. Bumaba ang talatang ito sa Quran. Ya Allah, subhanallah mga kapatid, mapalad po tayo ngayon sa kapanahunan natin ngayon na kung saan pinadali sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nagbanggit sa Suratul Baqarah sa 187. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataballahu alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah wa may tilka hududullah fala ta'taduha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya Rabb, ya Allah, ipabilang kami sa mga taong matakutin. Ya Rabb, Allahumma amin. Mga kapatid, basahin mo muna natin ng Tagalog para at least nagkakaunawaan tayo, ha. Marami na kasing mga minsan tumatanong sa atin ano daw ang gagawin niya pag may nangyari sa umaga na nakipagtalik siya sa kanyang asawa, ano ang paratang. Mga kapatid, may paratang yan sa Islam. Mag-aayuno ka ng 2 buwan na sunod-sunod. Kung hindi mo kaya ay ikaw ay magpapakain ka ng 60 na mga masakin. Magpapakain ka ng mga masakin ng 60, at pagkatapos noon ay ikaw din ay kung hindi mo rin makayanan yun ay magbibigay ka o magpapaluwag ka o magpaparaya ka ng 1 alipin sa mga kapanahunan yun, pero hindi na ngayon siya implements as of our time nowadays. So ang Tagalog dito mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinapahintulot para sa inyo ang pakikipagtalik sa inyong mga asawa sa gabi ng pag-aayuno. Kasi nabago na po yung una, yung sinabi natin ng mga kaganapan. Dahil naiintindihan ng Allah ang mga kaganapan at mangyayari. At alam niya ito sa kapanahunan natin ngayon ay mangyayari pa rin ang mga anong nangyari sa mga nauna, which is history repeats itself. Pero ngayon dahil sa pagluluwag ng Islam, alam ng Allah ay ito ngayon ang nagiging normal na dapat nating pagpapayuno bilang pagpapasalamat sa Allah at pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya bagat naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa asawa niyo sa gabi ng inyong pag-aayuno, hindi katulad ng mga nauna, mamnu, bawal, mafi. Nowadays, pwede siya. Sila ay inyong mga saplot. Allahu Akbar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sila ang inyong mga asawa ay saplot sa katawan ninyo at panangga. At kayo ay saplot, ay kayo rin, mga kalalakihan, ay saplot rin para sa kanila. Tunghayan natin mamaya ano itong saplot na ito. Kasi maraming mga sinabi dito ang mga pantas. Libas. Ibig sabihin nun, sila ang inyong mga aura, sila yung inyong mga kasuotan, sila yung, tunghayan nyo mamaya, basahin lang natin ito, anong Tagalog dito mga kapatid, para at least nagkaroon tayo ng idea. Nababatid ng Allah ang inyong mga palagiang dinaraya, ang inyong mga sarili. Ito yung kaganapan na kung saan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ito ay bumaba ito nung si Umar ibn al-Khattab ay nangyari yung sa kanya, at ito yung bumaba na ayay na ito. Ay sabi ng Allah, nababatid niya ang inyong mga palagiang dinaraya, ang inyong mga sarili. Sa pagkukulang, mahina at marupok tayo, alam niyo ng Allah mga kapatid.
Kaya kanyang tinanggap ang inyong pagsisisi at kayo ay kanyang pinatawad. Sino yung mga yun? Kasi nangyari na yung mga yun, pero dumating na ito, wala na silang kasalanan. Dahil sila ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang mga pagkukulang at pagkakasala nila na nakaganapan na nangyari sa mga panahon na yun. Sa makatwid, ngayon, makipag-ugnay o makipagtalik kayo sa kanila. At inyong hanapin ang anumang naitakda ng Allah para sa inyo ang inyong magiging supling. Of course, one of the essence of marriage in life is para magkaroon tayo ng supling. At magsikain kayo. Magsikain kayo at magsiinom. Kulu washrabu hanggang ang puting hibla ng sinag ng bukang liwayway ay maging malinaw sa inyo. Mula sa itim na hibla ng dilim ng gabi. Kasi sa kapanahunan na yun, nahihirapan sila. Hindi katulad natin ngayon, meron ng mga orasan, naka-time pa, maririnig mo pa yung adhan sa mga masjid. Sa kapanahunan na yun, walang mga microphone, nahihirapan si Bilal. At paano nila nalalaman yung gabi na, umaga na o tapos na yung Fajr. Kaya, inyong buuin ang pag-aayuno hanggang sa gabi, sabi ng Allah, pagsapit ng takip silim, at huwag kayong makipag-ugnay sa kanila, sa inyong mga asawa, makipagtalik sa kanila, habang kayo ay namamalagi sa masjid para sa pagsamba. Ito yung i'tikaf. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kagawian niya na 10 araw ng Ramadan ay kanyang inaalay ang 10 araw na ito na nag-i-i'tikaf siya sa masjid. Lumalapit siya sa Allah, nagbabasa ng Quran, nagdidhikr, nagtatawba, nag-iibada, lahat sa mga oras na yun sa masjid ka lang. Bawal kasi nung una nangyari na minsan pumupunta sa masjid yung iba, tapos pumupunta sa bahay para makipagtalik sa asawa, tapos pupunta ulit sa masjid. Ito ngayon, ipinagbawal yun ng Allah kasi dapat focus ka lang. Mga kapatid, kung titignan natin, if you try to think and realize itong mga kaganapan na ito, bawal ba yun? Hindi siya bawal, di ba? Pwede. Pero sa mga oras na yun, bawal. Bakit nga? Dahil gusto ngayon makita ng Allah sa atin. At alam niya kung sino sa atin ang mga matakutin. Kung susundin mo siya at hindi mo susundin ang sariling pagnanasa at sarili mo at sandali pipigilan mo to para sa Allah. Ang Diyos natin ng Allah, siya ang may kapangyarihan sa buhay natin at siya ang Diyos natin at hindi natin Diyos. Huwag tayong magpaalipin sa ating sarili para sundin ito, o sundin si Satanas, o sundin ang anumang pagnanasa natin. Meron tayong pagnanasa ng pag-inom, pagkain, sa babae, sa pera, lahat ng mga yan. Alam yan ng Allah kasi yan ay itinalaga ng Allah na nature sa atin yan. Ngunit, gusto ng Allah na gamitin natin ito sa tama, sa kanyang ikalulugod. At dito, kaya nga sinasabi natin, paulit-ulit ko sinasabi na Ramadan is a 1-month training. Magte-training tayo rito, mag-school tayo rito, disiplinahin ang sarili natin. Nang sa gayon ay sunod-sunod na ito ang mangyari sa after Ramadan, di ba? Ngayon, nasaan ako? Ito ang mga hangganan, tilka hududullah. Ito ang gusto ng Allah, ito ang batas niya, itinilaga niya at sumunod kayo. Tilka hududullah, at ito ang mga hangganan ng Allah, kaya sila ay huwag ninyong lalapitan, sabi ng Allah. Ganyan, ginagawang malinaw ng inyong tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang aya, ang kanyang mga alituntunin, ang kanyang mga batas, ang kanyang kagustuhan sa sangkatauhan upang sakali sila, kayo, tayo, ipabilang doon ng Allah ay maging matakutin sa Kanya. Allahu Akbar. Sana nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Napakaganda ng patungkol dito, Kasi isipin nyo, yung mga nauna pala, mas nahihirapan sila. Pero sa atin ngayon, ang luwag-luwag. You still have 12 hours para gawin mo ang lahat na halal. Pero bukas mamnuna, hindi na siya pwede. Ngayon, nabanggit natin dito ang patungkol sa asawa. Ya Rab, sa mga sisters na maraming nagtitext dyan patungkol sa mga asawa nila, hindi daw malambing yung asawa niya, ano daw yung mga gawain na minsan sabar na lang daw siya sa asawa niya.
kung di lang masama magsisi, ay dapat hindi na daw siya nakapag-asawa. Kung di lang daw sa mga anak, dapat nahiwalayan na nila ang asawa nila. So, subhanallah, daming mga hugot, ano? So, sana po nanonood kayo ngayon at ito yung mga pwede nating may bigay na share o maibigay na payo sa inyo at sa ating lahat. Hindi ibig sabihin ako'y nagpapayo ay ako ay perfect husband. No. Ang perfect husband is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat tayo ay may pagkukulang, lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Minsan mismo sarili mo hindi mo maintindihan bakit ko 'yung nasabi, bakit ko 'yung nagawa. So, kailangan lang natin talaga idisiplina ang sarili natin, magbasa, alamin natin manaliksik, at sundin natin kung paano namuhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakitungo sa kanyang mga asawa. Mga kapatid sa Islam, ang mga asawa natin, tayong mga kalalakihan, ang mga asawa natin na mga kababaihan, ay sila ay ipinagkatiwala ng Allah sa atin. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kinuha sa ulo, malapit sa ulo, o sa paa, saang parte, dahil dito kinuha sa tadyang natin. At ganun si Hawa, na siya ay nilikha ng Allah mula sa tadyang ni Adan. Tayo rin, nandirito sa mundo, alam na ng Allah, batid na ng Allah, tapos na kung sino yung magiging partner mo. Ulitin mo, Ustad, partner mo kung isa lang ang magiging asawa mo, dahil yun ang nakatakda sa tadhana mo, o magkakaroon ka ng mga partners, dalawa, tatlo o apat, ito ay nasa kapasyahan at kagustuhan ng Allah ayon sa qadar na hindi pwede mabago. Maliban na lamang kung ito ay mababago sa dua. Malay nyo, baka may mga babae dyan na naghihiling sa Allah. Ya Allah, sana ang asawa ko hindi na siya makapag-asawa, ako lang ang maging asawa niya. So, subhanallah. Mahirap naman kung ganun, pagiging sakimba or ano, no. Sinasabi ko to dahil minsan meron nagkwento sa akin na patungkol dyan, Ustad, bawal ba na hilingin ko sa Allah na, ya Allah, ang asawa ko hindi na makapag-asawa, ako lang maging asawa niya. Sabi ko, sister, wallahi, wala kang magagawa kung ito ay pahintulutan ng Allah. At kung gusto mo ang sikreto na ikaw ay hindi makapag-asawa ang asawa mo dahil ikaw lang, pakitunguhan ng mabuti. Alagaan ng asawa mo. Sundin ang kanyang mga gusto. Kalulugdan ka ng Allah at ang mga anghel ng Allah at insyaallah ang asawa mo, hindi kanya may pagpapalit. Bakit pa siya hahanap kung nandyan naman ang lahat sa iyo? Di ba? Oo, this is practically itong rason, di ba? So ngayon, ang mga asawa, ipinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin para sila ay mahalin, respetuhin ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi niya, saan? Sa khutbatul wida, sa Hajj, na sinabi niya, O you men, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagkatiwala sa inyo ang inyong mga asawa at pakitunguhan sila ng mabuti. Pag kumain kayo ay pakainin sila at sila ay padamitin ninyo sila. Ibigay ang kanilang mga kagustuhan. Allahu Akbar. At pag sila ay sinunod kayo, mga sister, makinig kayo, sumunod kayo sa kagustuhan ng inyong mga asawa na ito ay legal at kagustuhan ng Allah, kayo na mga kalalakihan, wajib sa inyo na pakitunguhan ng mabuting pananalita, ng mabuting pag-uugali, pagkain at lahat na ibigay sa kanila ayon naman sa kaya mo. Huwag naman ikaw babae, nakita mo yung sister mo, mayaman siya, asawa niya, attorney, doktor, kumikita na maraming pera, asawa mo, kunti lang ang kita niya, sasabihin mo sa kanya, buti pa si ganyan-ganyan. No, yun, alam niya ang sikreto po sa pagiging asawa ng bawat isa para hindi kayo nagkakaaway. Huwag mo ikumpara ang asawa mo sa iba. Kasi mayroon kayong kasunduan o mayroon kayong relasyon na hindi nahahanap sa iba. So, case to case yan. Minsan sinabi mo, paano nagkakasundo yung dalawang yun? Buhay nila yun. Huwag mo yung panghimasukan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagtatalaga ng pagmamahal at habag sa mga mag-aasawa. Hindi ba? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allahu Akbar.
Indeed, in the signs among your Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, is that He created you, your mates from amongst yourselves. And then after that, He puts between you the love, pity, and tranquility to one another. Indeed, that is after marriage. Indeed, these are the signs among the people who reflect, those who have understanding. Dahil, mga kapatid, wallahi biyaya ng Allah sa atin ng ating mga asawa. Kaya, magtiis ka. Kung sinong naging asawa mo, biyaya yun sa iyo ng Allah. Kung meron kang makita sa kanya na hindi magandang pag-uugali, wallahi magpasalamat ka sa Allah dahil mayroon siyang pag-uugali na hindi mo makikita sa ibang babae at doon mo lang makikita sa kanya. At kung talagang hindi na kayo magkasundo dahil sa sinasabi mo na parang langis at tubig na hindi na kami pwede magkasundo, magsabar kayo. At kung wala ng paraan, may divorce naman sa Islam. Yun ang pinaka-last choice kung hindi na kayo magkasundo. Pero habang nandyan ang mga anak, hanggang nandyan pa rin yung minsan may natitira na awa, habag sa kanya, mga kapatid, nag-asawa tayo para sa Allah. Hindi lang para sa sariling kalaswaan natin. Wallahi, mag-asawa tayo para sa Allah. Dahil para kumpletuhin natin ang ating reliyon, makitungo ng mabuti sa kanila. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang sinabi niya, ang tunay na pinakamabuti sa inyo ay kung sino yung pinakamabuti na may pag-uugali. At walang pinakamabuting pag-uugali maliban kung sino yung pinakamabuti sa kanilang mga asawa. Ya Allah, ipabilang kami doon. Dahil minsan tayo ron. Alam ko, sarili ko, may mga personal tayo na minsan na umuwi tayo, malungkot tayo, o anong problema mo sa opisina, dinadala mo sa bahay, kawawa naman ng asawa mo. Ulitin ko, wallahi, alhamdulillah ya Allah, sa bigay mo sa akin ng aking pamilya, ng aking asawa, na masunurin, na mapagmahal, at ya Allah, Allahu Akbar, wala na akong ihilingin. Wallahi mga kapatid, magpasalamat tayo sa Allah na kung ano yung binigay niya sa'yo, maging makontento ka. Pagyamanin mo yun sa Allah, pagpasalamatan mo yun sa Allah. Dahil sabi nga ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pati sa Quran, kung meron kayong nakikita, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu siya, sa isang ayon na ibig sabihin nun, kung meron kayong makita sa kanila na hindi maganda, maari ito ay papalitan ng Allah sa inyo ng mabuti. Magtiis lang. Sino pa ang oobra sa pagtiis ni Asya, na asawa ni Firaun, na nandyan ng lahat, na sa kanya ang karihan, ang mga alahas, ang mga alipin, lahat, pero hindi niya ninais ang anuman na yun. Anong sinabi niya? Rabbibni li baytan indaka fil jannah. O ya Allah, gawan mo ako ng aking kaharian na bahay doon sa paraiso, at ako ay protektahan sa anumang gawain ni Firaun, at ang mga gawain niya na ito ay pasaway at hindi maganda para sa iyong relihiyon. Nagtimpi si Asya. Mga kapatid, magtimpi tayo dahil pagsubok nga. Pagsubok sa atin ng ating mga asawa. Pagsubok sa atin ng ating mga anak at ng ating kayamanan at lahat ng mga bagay na itinilagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So, yun ang aking may papayo sa aking sarili at sa ating lahat. Magpasalamat tayo sa Allah. Makitungo ng mabuti sa ating mga asawa. Dahil wallahi subhanallah, ayon nga ulitin ko na experience ko, nagluto ako, naglinis ako ng 2 araw lang, inalagaan ko asawa ko at ang mga anak ko. Subhanallah, ya Allah, salamat. Mahirap pala maging babae, mahirap ang mga gawain sa babae. So saan tayo mga kapatid para hindi magpasalamat sa kanila? Ang mga babae marupok at mahina, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mahalin mo lang yan, kailangan lang yan ng lambing, kailangan lang yan ng kausapin mo, dahil minsan din nagkukulang din tayo sa lambing. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahal na mahal niyang mga asawa niya, malambing siya sa kanyang mga asawa, nakikipagtungo siya sa mabuti sa kanyang mga asawa. At sana itong mga sinasabi ko, hindi lang ito sa kayo rin ng mga babae, dahil hindi ganyan ang asawa sa inyo, ay dapat din ay sumunod kayo sa kanila. Dapat mahalin nyo rin at respetuhin nyo rin, at dapat pagtakpan ng bawat isa ang anuman ang baho at mali ng kanyang asawa. Bakit? Ito, dito na tayo magtatapos mga kapatid. Ano ang libas? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allahu Akbar. Look at the wise words of Allah, the perfect word of Allah that He used in the Quran. Hunna libasul lakum. Sila ang inyong mga asawa ay inyong mga kasuotan. Dito sa Tagalog na nabasa natin, saplot. Bakit? Ang tao na walang damit, ano ang nangyayari sa kanya? Hindi ba nakakahiya? Pag tinakpan mo ng damit,
nawala na ang kanyang baho at maganda na siya tignan sa mga tao. Ayon sa ibang mga pantas, ang sinasabing libas, huna, yung saplot o yung pangtakip na yun ay satar. Ano yung satar? Yun yung cover. Ang katawan natin, ang sarili natin, kailangan tayong magsuot ng damit, hindi ba? Dahil kung hindi, nakakahiya sa mga tao. Dahil kung hindi, ikaw mismo, sarili mo, nahiya ka. Dahil kung hindi, bawal din ito. Tignan nyo ang pagiging pagsasalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga asawa. That is both. Ikaw lalaki ay kasuotan ng babae at ikaw babae ay kasuotan din ng lalaki. Satar. Ang sabi dito ng mga pantas ay pagtatakpan natin ang anumang mga sinasabi na hindi maganda sa kanila o sa atin, sa ating mga asawa. Pangalawa rito, al-wiqaya wal-himaya. Ano yung wiqaya? Yung wikaya, hindi ba ang damit natin? Pag tayo ay nilalamig, magsuot ka ng jacket, nawawala ang lamig, hindi ba? Wikaya, protection yun sa'yo. Ang asawa mo dapat maramdaman niya na may protection siya sa'yo, bro. Ikaw, sister, dapat malaman ng asawa mo na ikaw ay pinoprotektahan mo siya. Huwag mo ipagkalat ang pagkukulang niya sa'yo. Huwag na huwag ninyong pagsabi ng anumang mga pagkukulang ng bawat isa sa inyo dahil isa sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na isa sa pinakamatindi na hindi titignan ng Allah, hindi niya kakausapin ay ang babae o ang lalaki na kung saan anuman ang sinasabi niya sa mga oras na ginawa ng kanyang asawa o ano man yung pagtatalik nila ay kinukwento nila sa iba. Satr, wikaya, protection yan. Lalo na yan, minsan nakikita sa siyempre yung mga kabataan, hindi nila alam ang ginagawa nila. So, kailangan kayo lang dalawa yun. Pangatlo, ad-daf'u. Ano yung daf? Ikaw yung magdidepensa. Subhanallah. Didepensahin mo siya sa anuman yung pagkakamali niya. Alam nyo ba mga kapatid, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan fi ma'na al-hadith, kung ikaw gawin mo ang asawa mo na parang hari ay ikaw ay gagawan ng Allah na napaka maraming biyaya sa iyo dahil sa pagiging naramdaman niya sa iyo ang tunay na pagiging lalaki niya dahil sa tunay na pagsunod mo sa kanyang mga ipinag-uutos. Bakit? Dahil ito ay kung gusto mo ng pagsamba sa Allah, sister. Gusto mo kalugdan ka ng Allah, paglingkuran mo ang asawa mo kaya. Gusto mo ng paraiso, wallahi kung paglilingkuran mo ang asawa mo at maging masunurin ka sa kanya, bibiyayaan ka ng Allah. Mararamdaman mo ang tunay na kapanatagan at kapayapaan. Bakit? Ang babae, ang paraiso nasa palo ng kanyang mga asawa. Ngayon, at takmil. Ano yung takmil? Ikukumpleto. Wow! What's a nice words? Ikukumpleto, yes. Kasi ang tao, pag wala siyang damit, wala siyang saplot, hindi siya kumpleto. Nakis. Ano yung nakis? May kulang. So, tignan nyo, pag ang tao, yung mga brothers, bro, alam ko, nandyan yung isang kapatid natin, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya, binata ka pa bro, mag-asawa ka na. Ang asawain mo yung babae na alam mo na nandoon sa kanya yung pananampalataya sa Allah at takot sa Allah. Dahil pag yun ang nakuha mo, swerte mo. Kasi kung iasawa mo sa kanya, ganda, yung ganda, nagiging tigulang. Kung pera, minsan nawawala yung pera. Kung malaki yung pamilya, minsan hindi rin maganda dahil gagawin kang utos-utusan. Pero kung siya ay matakutin sa Allah, you are the lucky man. Kukumpletuhin mo ang alin, ang pagiging ano mo sa iyong asawa, di ba? Nagkakakumpleto, yun ang libas. Panglima, ang sinabi nila dito, al-jimal. Ya Rabb, jimal. Ano yung jimal? Ibig sabihin ay nagpapaganda sa'yo. Hindi ba? Ikaw nalatao, kung anong susuotin, ayaw mo sumuot ng pangit na kasuotan. Anong gusto mo? Maganda. O di ba? So ganun din. Kaya pala ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na almar'atu tunkahu al-arba'a. Ang babae ay aasawain natin sila sa apat. Li jimaliha, sa kanyang kagandahan, sa kayamanan niya at sa kanyang sa pamilya. Pero fabtar fidatid din. Pero hanapin niyo ang tunay na matakutin sa Allah. Kung sino yung tunay na nagtataglay na may pananampalataya sa Diyos. Inahanap natin ang maganda sa atin. Dahil dun ang nagugustuhan natin. Ito rin ang ano dyan.
Minsan dumating ang isang tao sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Rasulullah, gusto nila ipakasal ako sa isang babae. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita mo ba yung babae na asawa mo? Sabi niya, hindi. Sabi niya, fandur ilayha, tignan mo. Ibig sabihin, para walang sisihan. Kasi ikaw mukhayyar. Ibig sabihin, you have the choice. You as a man have a choice, and also the girl have a choice. Piliin natin kung sino ang magiging asawa natin bago mo siya tatanggapin. Huwag yung panghuli na. Kaya dapat, kung gusto mo siya, ay mamamanhikan ka at bilang isang suna rin, ay ipapakita sa iyo ng magulang ng babae ang buong mukha niya, ang kamay niya, pati na rin yung buhok niya, kung seryoso ka na totoo. Okay? So, subhanallah, ng ating reliyong Islam, ang pang-anim ay sinasabi nila dito al-mutabaka. Ano yung mutabaka? Kailangan yung dalawa na yan na mag-asawa ay nandyan yung you are matching together. Yung nagkakaisa kayo. Oo, minsan nandyan yung pagtatalo, pero kailangan magbigayan ng lugar. Intindihin mo minsan ang asawa mo. Ikaw din. Huwag lagi siya tama, huwag lagi din ikaw tama. Kailangan may lugar na ikaw ay susunod sa kanya. Tingnan niyo si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinili ng Allah sa sangkatauhan. Subhanallah, sinunod niya ang payo ni Ummu Salama, isang asawa niya nung nakasama niya sa Sulhul Hudaybiyah. Di ba? So, kailangan mutabaka, ibig sabihin nagmamatch kayo, nagkakaintindihan kayo. Mayroon kayong pag-uunawa na hindi naiintindihan ng iba pero kayo lang nagkakasundo rito. At al-mutabaka, pangatlo, at takayif. Ano yung takayif? Yung adaptation, yung libas. Minsan may kasuotan na gustong-gusto mo na lagi mong sinusuot. Lagi nakikita sa'yo. Bakit ba yan ang gusto mong laging suotin? Favorite ko anong magagawa mo, di ba? So, ibig sabihin, nasa tao yun. So, kailangan mag-adapt ka. Sa asawa mo, kung hindi kayo nakakasundo, kailangan itry mo na mag-adjust. I-try mo na mag-adjust. Kailangan may adaptation together, na magkaroon kayong takayif, na nagkakasundo kayo. Minsan, pag hindi nagkakaintindihan, hindi kayo magkaano, pwedeng maghiwalay muna ng ilang oras, tapos isipin ng bawat isang kaganda na nagawa ng kanyang asawa sa kanya. At pangwalo yata ito mga kapatid, ay al-ittisaq, al-adhesion, na kung saan magbibigay ng pag-unawa, proteksyon, at mabuti sa ating kasuotan. Subhanallah, kasuotan natin ng ating mga asawa, respetuhin natin sila, at ibigay ang kanilang karapatan. Mga kapatid, patungkol dun sa mga question ninyo, ang dami hindi ko man nasasagot. Inshallah, pag paumanhin nyo na lang po. At huli, at sana lahat kayo na nanonood, please po, pakisubscribe doon sa YouTube channel natin, Amrola Jambangan, dahil may mga kapatid po tayo na nag-volunteer na mayroon silang mga video na ilalagay doon, mga maranaw lectures, yung mga maranaw dyan na so mga bangsa na di siya ni mamamaki nagbala-bala sang kano, wallah ya Allah, tarima ang kasupwa sa miya gusto mga pipi ang malami narila ang tano wallah na kailangan tano. So kapag ganan sa ilmu, kasi sinabuta si iman to sa social media na mamamakinig tanong sa mga bandingan si Kuagam Tanong Agam Islam. Sa atong mga parente diha, na mga Cebuano, na mga Bisaya, diha sa Bacolod, sa Cebu, saan, na diha mo, Abdurrahman, mashallah, salam sa pamilya mo, bro, inshallah, I hope some other day, inshallah, makabisita uli sa inyo para magtawa sa inyo. Namimiss ko na yung lugar dyan sa inyo, at yung mga kapatid natin na mga Balik Islam, and also some of our viewers from the United States of America, and from New Zealand, and many other countries globally. May Allah subhanahu wa ta'ala give you reward, and all of us accept our good deeds, and He may grant us paradise. Wa akhiru da'wana, inshallah bukas po I would like to invite you, yung mga kids ninyo, bukas po ay mayroon tayo patungkol sa life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam part 3, at yun po ay gagawin natin inshallah bukas, kung meron pa tayong natitirang buhay na ipapagkakaloob ng Allah. Ano man ang nasabi ko rito mga kapatid na mabuti mula sa Allah, ano man ang masama na nasaktan kayo o nagkamali ako mula sa sarili ko, yun ipagpaumanhin ninyo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.